Buong buhay ninyo ay naloko kayo. Ang itlog at tokwa raw ang pinakamataas sa protina. Kasinungalingan po iyan. Sa loob ng 20 taon at sa 2,400 na pasyenteng aking nakita, wala ni isang nagpalaki ng kalamnan gamit lamang ang itlog at tokwa. Noong Setyembre ng nakaraang taon, isang 74 taong gulang na lola, si Lola Corazon mula sa Batangas, ay isinugod sa emergency room. Nadulas daw po siya habang papunta sa banyo. Doktor, 3 itlog ang kinakain ko araw-araw, sabi niya. Nang hawakan ko ang braso ni Lola, nagulat ako dahil butot balat na lamang ito. Kaya't ibinahagi ko sa kanya ang 3 bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Pagkalipas ng 3 buwan, pumasok siya sa aking klinika na naglalakad mag-isa. Doktor, nabuhat ko ang apo ko kahapon, masayang, sabi niya. Kayo rin ba ay hinihingal kapag umaakyat ng hagdan? Nahihirapan buksan ang takip ng bote at walang lakas para buhatin ang inyong apo. Paglampas ng edad 60 ang kalamnan, ay nababawasan ng 1 kilo bawat taon kahit wala kayong ginagawa. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito sa loob lamang ng 2 linggo, ay magaan ninyong mabubuhat ang inyong apo at ang inyong lakas ay babata ng 30 taon. Mag-subscribe at i-like ang aming channel. Kung sinubukan ninyo ng kumain ng itlog o tokwa para magpalaki ng kalamnan, mangyaring pindutin ang numerong 1 sa komento. Ayan, simulan na natin. Ang pangatlo ay ang inihaw na soybean powder. Soybean powder. Nakakatulong ba iyon sa pagpapalaki ng kalamnan? Ngayon ko lang narinig yan. Opo, tama po. Karamihan ay hindi ito alam. Ngunit ito ay mas mabuti pa kaysa sa itlog. Una, ipapaliwanag ko kung ano ang leucine. Ang leucine ay ang sangkap na bumubuo ng kalamnan. Kapag nagtatayo ng bahay, kailangan ng ladrilyo, hindi ba? Sa pagbuo ng kalamnan, kailangan ng leucine. Ngunit, kailangan ng higit sa 2.5 gramo ng leucine sa isang kainan para makabuo ng kalamnan. Kung mas mababa sa 2.5 gramo, walang mangyayari. Pareho lang iyan sa hindi makapagtayo ng bahay dahil kulang sa ladrilyo. Ang isang bloke ng tokwa na 300 gram ay mayroon lamang 1.8 gram ng leucine. Mas mababa ito sa 2.5 gram kaya hindi ito nakakabuo ng kalamnan. Ngunit ang 4 na kutsara ng inihaw na soybean powder na 40 gram lamang ay naglalaman ng 2.1 g ng leucine. Sa bigat 7 beses na mas magaan ang soybean powder kaysa sa tokwa, ngunit mas marami itong leucine. Ito ang kapangyarihan ng konsentrasyon. Para mas madaling ipaliwanag, ang tokwa ay parang espongha na puno ng tubig. Sa 300 gram nito, wala pang 50 gram ang tunay na soybeans. Ang natitira ay puro tubig, kaya't natural na mababa ang leucine nito. Sa kabilang banda, ang soybean powder ay purong soybeans na giniling matapos alisin ang lahat ng tubig. Ang buong 40 gram ay soybeans, kaya sa parehong dami ng kinain, mas maraming leucine ang nakukuha. Noong 2024, nagsagawa ng paghahambing na eksperimento ang Harvard University. Hinati nila ang 200 na senior citizens na may edad 60 pataas sa 2 grupo. Ang isang grupo ay pinakain ng isang bloke ng tokwa araw-araw, habang ang isa namang grupo ay pinakain ng 4 na kutsara ng soybean powder. Ano sa tingin ninyo ang resulta pagkatapos ng 3 buwan? Ang grupo ng tokwa ay nagkaroon ng average na 1.2 kg na pagtaas ng kalamnan. Ngunit ang grupo ng soybean powder ay tumaas ng 2.8 kg. Mahigit doble ang pagkakaiba. Ang mas nakakagulat ay ang oras ng panunaw. Ang tokwa ay inaabot ng 4 na oras para matunaw sa tiyan. Ngunit ang soybean powder ay 1.5 oras lamang. Bakit kaya? Dahil buo ang tokwa, kailangan itong dahan-dahang tunawin ng tiyan. Samantalang ang soybean powder
ay nasa anyong pulbos na. Kapag hinalo sa tubig agad, itong naa-absorb. Ayon sa pagsukat ng Department of Food Science and Engineering ng Universidad ng Pilipinas, ang digestive enzyme decomposition rate ng inihaw na soybean powder ay 89%. Ang tokwa ay 54% lamang. Sa madaling salita, kung kumain ka ng 100 grambi ng soybean powder, 89 grambi ang napapakinabangan ng katawan. Sa 100 grambi ng tokwa, 54 grambi lang ang nagagamit at 46 grambi ang nasasayang. Noong Mayo ng nakaraang taon, dumating sa klinika si Lola Elena, 68 taong gulang mula sa Quezon City. Mahilig daw talaga siya sa tokwa. Araw-araw siyang kumakain nito sa umaga at gabi. Doktor, araw-araw akong kumakain ng tokwa. Bakit po mahina pa rin ang mga braso ko? Hirap na akong magbuhat ng pinamili. Nang suriin namin ang kanyang mass ng kalamnan ay 61% lamang ng normal. Lola, subukan ninyong palitan ang tokwa ng soybean powder. Ihalo ninyo sa gatas. Soybean powder, mas maganda ba iyon kaysa sa tokwa? Opo, 7 beses po itong mas puro. Kahit nag-aalinlangan sinunod ito ni Lola. Araw-araw nagtimpla siya ng 4 na kutsara ng soybean powder sa 200 ml na gatas tuwing umaga. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok siyang nakangiti. Doktor na malengke ako kahapon at parang ang gaan ng dala kong bayong nang sukatin namin ang kanyang kalamnan, tumaas ito ng 2.3 kilogram sa loob lamang ng 2 buwan. Mga kaibigan, may isa pang bentahe ang soybean powder. Ito ay ang pagiging praktikal. Ang tokwa kahit ilagay sa ref ay nasisira sa loob ng ilang araw. Ngunit ang soybean powder ay tumatagal ng 1 o 2 buwan, basta't nakasara itong mabuti at madali itong ihanda. Ang tokwa ay kailangan pang hiwain at iprito. Ang soybean powder ihalo lang sa gatas o tubig, tapos na. 5 minuto lang, handa na. Ituturo ko sa inyo ang praktikal na paraan. Pagkagising sa umaga, magsalin ng 200 ml na gatas sa isang baso. Magdagdag ng 4 na kutsara ng inihaw na soybean powder, haluing mabuti at tapos na. Ganun lang kasimple. Tandaan, dapat inihaw na soybean powder. Ang hilaw na soybean powder ay mahirap tunawin at nagdudulot ng kabag. Sa mga grocery, mayroon silang ibinebentang nakahiwalay na inihaw na soybean powder. Iyon ang bilhin ninyo. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang totoo. May dahilan kung bakit nasa pangatlong pwesto lang ang soybean powder. Medyo matabang ang lasa nito. Bagamat malinamnam, maaaring magsawa kayo kung araw-araw itong kakainin. Kaya't mayroon tayong pangalawang pwesto. Ang nasa pangalawang pwesto ay mas masarap at mas marami pang leucine. Ngunit ito ang pagkain na inaakala ninyong mamantika. Ano kaya ito? Sasabihin ko na sa inyo ngayon. Ang pangalawa ay ang karne ng pato. Karne ng pato. Hindi ba't mamantika iyon at masama sa kalusugan? Hindi po. Iyan ay isang malaking maling akala. Ang taba ng karne ng pato ay hindi masamang taba. Sinuri ito ng isang National Research Institute sa Japan. 73% ng taba ng karne ng pato ay taba na mabuti para sa katawan. Para mas madali, mayroong 2 uri ng taba, ang masamang taba at ang mabuting taba. Ang taba ng liempo ay 60% masamang taba. Nagbabara ito ng mga ugat. Kaya kapag madalas kumain ng liempo, tumataas ang presyon ng dugo at ang panganib sa sakit sa puso. Ngunit ang taba ng karne ng pato ay 73% mabuting taba. Isipin ninyo ang olive oil. Ang olive oil ay sinasabing mabuti sa kalusugan, hindi ba? Ganoon din ang taba ng pato. Nililinis nito ang mga ugat. Ang mas nakakagulat ay ang nilalaman nitong leucine. Ang 100 gram ng dibdib ng manok ay may 2.8 gram ng leucine. Ngunit ang 100 gram ng karne ng pato ay may 3.6 gram. Ito ay 1.3 beses na mas marami kaysa sa dibdib ng manok. Naaalala ninyo?
Para makabuo ng kalamnan, kailangan ng higit sa 2.5 g ng leucine sa isang kainan. Sa dibdib ng manok, kailangan ninyong kumain ng 100 gram para lang umabot sa 2.8 gram. Ngunit sa karne ng pato, 100 gram pa lang ay 3.6 gram na, siguradong lampas. Nagsagawa ng 3 buwang eksperimento ang UCLA. Hinati nila ang 240 senior citizens na may edad 65 pataas sa 2 grupo. Ang unang grupo ay kumain ng 100 gram ng dibdib ng manok araw-araw. Ang pangalawang grupo naman ay kumain ng 100 gram ng karne ng pato araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakagulat ang resulta. Ang grupo ng dibdib ng manok ay tumaas ang kalamnan ng average na 4.2%. Ngunit ang grupo ng karne ng pato ay tumaas ng 9.7%. Mahigit doble ang pagkakaiba. Ang mas nakakagulat ay ang completion rate. Halos kalahati ng grupo ng dibdib ng manok ay sumuko. Ang dahilan, masyadong tuyo at matigas at walang lasa. Pinilit nilang kainin hanggang sa sumuko na lang sila. Sa kabilang banda, 91% ng grupo ng karne ng pato ang nakatapos hanggang sa huli dahil malambot at masarap ito. Mayroong tinatawag na tenderness index. Kung mas mataas ang numero, mas malambot. Ang karne ng pato ay may 92 puntos. Ang dibdib ng manok ay 34 puntos lamang. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Bakit ganoon kalaki ang agwat at ang taba sa karne ng pato ay pantay na nakakalat sa pagitan ng mga hibla ng karne? Kaya kapag nginuya ito ay makatas at malambot para itong natutunaw sa bibig. Samantalang ang dibdib ng manok ay halos walang taba. Kaya ito ay tuyo at matigas at walang lasa. Kung ang mga kabataan nga ay ayaw kumain ng dibdib ng manok, bakit kailangan pang magtiis ng mga taong lampas sinta sa pagkaing walang lasa para lang makakuha ng protina? Noong Agosto ng nakaraang taon, dumating si Lolo Roberto 70 taong gulang mula sa Cebu City. Araw-araw daw siyang kumakain ng dibdib ng manok para magpalaki ng kalamnan. Doktor, hirap na hirap akong lunukin ang dibdib ng manok. Tinutulak ko na lang ng tubig. Lolo, subukan ninyo ang karne ng pato. Mas malambot po iyon. Karne ng pato. Hindi ba mamantika iyon? Iyon po ay mabuting taba. Katulad po ng olive oil. Kahit nag-aalinlangan sinubukan ni Lolo na magpalit sa karne ng pato, nilalagyan niya ito ng husto para gawing nilagang pato. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok siyang may malaking ngiti. Doktor, ang sarap kainin ng karne ng pato. Hindi nakakasawa kahit araw-arawin. Nang sukatin namin ang kanyang kalamnan, tumaas ito ng 3.8 kilogram. Noong kumakain siya ng dibdib ng manok, 0.5 kilogram lang ang itinaas sa loob ng 1 taon. Mga kaibigan, may isa pa pong sikreto ang karne ng pato. Kapag pinakuluan ito ng matagal, ang absorption rate ay tumataas ng 67%. Ito ay ayon sa isang pag-aaral sa Tokyo. Bakit kaya? Kapag matagal na pinakuluan ang karne ng pato, ang istruktura ng protina nito ay lumuluwag. Dahil dito, mas nagiging madali itong tunawin ng tiyan. Praktikal na paraan. Bumili ng isang buong pato. Punuin ng tubig ang isang malaking kaldero at ilagay ang pato. Magdagdag ng 1 tangkay ng leek, 10 butil ng bawang at 1 hiwa ng luya. Pakuluin sa malakas na apoy at kapag kumulo, nahinaan ang apoy, pakuluan ng mabuti sa loob ng 2 oras. Ito ang nilagang pato. Pagkatapos ng 2 oras, ang karne ay kusa ng humihiwalay sa buto. 1 dampi lang ng tinidor na tatanggal na ang laman. Kung ganito kalambot, pinakamataas ang absorption rate. Kailangan ninyo lamang kumain ng 100 gram araw-araw. Katumbas ito ng kalahating mangkok ng kanin. Maaari ninyo itong kainin sa tanghalian o hapunan.
Ngunit alisin ang balat. Maraming taba sa balat. Ang laman lang po ang kainin. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang totoo. May dahilan kung bakit nasa pangalawang pwesto lang ang karne ng pato. Medyo matrabaho itong ihanda. Kailangan itong pakuluan ng 2 oras. Kaya't mayroon tayong unang pwesto. Ang nasa unang pwesto ay madaling ihanda at ang leucine nito ay mas marami pa kaysa sa karne ng pato. Ang konsentrasyon ng protina nito ay umaabot sa 80 ponponpalada. Ano kaya ito? Ito ang pagkaing kinakain ng ating mga pambansang atleta tuwing umaga. Sasabihin ko na sa inyo ngayon, ang unang pwesto ay ang pinatuyong isda, wang taye. Pinatuyong isda, yung tuyo ang tinutukoy ninyo. Opo, tama po. Ngunit ito ay isang protein bomb. Ayon sa isang pag-aaral sa Food Science Journal, noong 2023, ang 100 gram ng pinatuyong isda ay naglalaman ng 82 gram ng protina. 4 na beses na mas marami kaysa sa baka. 9 na beses na mas marami kaysa sa tokwa. Hindi man lang makalapit ang itlog. Para mas madali sa 100 gram ng karne ng baka, makakakuha kayo ng 20 gram ng protina. Ngunit sa 100 gram ng pinatuyong isda, 82 gram ng protina ang makukuha ninyo, 4 na beses na mas marami sa parehong dami ng kinain. Bakit ganoon kalaki ang pagkakaiba? Ang isda ay pinatutuyo sa loob ng 4 na buwan, paulit-ulit na nagyeyelo at natutunaw. Sa prosesong ito, nawawala ang lahat ng tubig at ang protina lamang ang naiiwan. Kaya't ang densidad nito ay tumataas ng 5.2 beses. Parang espongha na pinigaan ng tubig. Tumitigas ito, hindi ba? Ganoon din ang pinatuyong isda na wala na ang lahat ng tubig. At puro protina na lang ang laman. Ang mas nakakagulat ay ang nilalaman nitong leucine. Ang 100 gram ng pinatuyong isda ay may 6.8 gram ng leucine. Halos doble ng sa karne ng pato at mahigit 5 beses ng sa itlog. Naaalala ninyo, kailangan ng higit sa 2.5 g ng leucine sa isang kainan para makabuo ng kalamnan. Sa 50 gram pa lang ng pinatuyong isda, makakakuha na kayo ng 3.4 g ng leucine. Siguradong lampas. Nag-aral ang University of Bergen sa Norway. Ang leucine absorption rate ng pinatuyong isda ay 2.8 beses na mas mataas kaysa sa sariwang isda. Bakit kaya? Ang sariwang isda ay maraming tubig, kaya kailangan munang iproseso ng tiyan ang tubig bago tunawin ang protina. Matagal ang proseso, samantalang ang pinatuyong isda ay halos walang tubig. Ang protina nito ay nasa free form na. Ano ang free form? Ito ay isang anyo na direktang naaabsorb nang hindi na kailangan ng proseso ng panunaw. Sa madaling salita, ang sariwang isda ay kailangan pang paghirapan ng tiyan na tunawin habang ang pinatuyong isda ay dumidiretso na sa daluyan ng dugo, kaya't natural na mas mataas ang absorption rate nito. Ikwento ko sa inyo ang tungkol sa ating mga pambansang atleta. Ang pangunahing almusal ng ating National Winter Sports Team ay sabaw ng pinatuyong isda na may itlog. Bakit pinatuyong isda ang pinapakain sa kanila? Ang mga kalamnan ng atleta ay napupunit sa magdamag na pagsasanay. Pagkagising sa umaga, kailangan nilang mabilis na mapagaling ang kanilang mga kalamnan at walang tatalo sa pinatuyong isda para dyan. Sinukat ito ng research team ng Philippine Sports Commission. Ang pagkain ng pinatuyong isda ay nagpapabilis ng muscle recovery speed ng 31%, mas mabilis kaysa sa ibang mga protina. Noong Oktubre ng nakaraang taon, dumating si Lola Teresita 76 taong gulang mula sa Davao City. Nag-aalala daw siya dahil numinipis na ang kanyang mga braso at binti. Doktor, kumakain naman ako ng karne at itlog. Bakit po ako lalong pumapayat? Nang suriin ang kanyang mass,
ng kalamnan ay 59% lamang ng normal. Lola, subukan ninyong kumain ng pinatuyong isda. Gawin ninyong sabaw, pinatuyong isda, mabuti ba iyon sa kalamnan? Opo, 4 na beses po ang protina nito kaysa sa baka. Kahit nag-aalinlangan, sinimulan niya ito. Araw-araw siyang nagluluto ng sabaw ng pinatuyong isda na may itlog tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siyang gulat na gulat. Doktor, tingnan ninyo ang braso ko. Nagkalaman na. Nang sukatin namin ang kanyang kalamnan, tumaas ito ng 5.2 kilogram sa loob lamang ng 3 buwan. Sa 20 taon kong panggagamot iyon ang pinakamabilis na resulta na nakita ko. Mga kaibigan, may isa pang bentahe ang pinatuyong isda. Madali itong imbak. Ang karne kahit ilagay sa ref ay nasisira sa loob ng 3 araw. Ang isda, 1 o 2 araw lang nangangamoy na. Ngunit ang pinatuyong isda ay tumatagal ng 1 o 2 buwan. Ilagay lang sa isang lugar na hindi nasisikatan ng araw. Praktikal na paraan. Bumili ng 1 piraso ng pinatuyong isda. Ibabad sa tubig sa loob ng 30 minuto. Pagkatapos himayin sa tamang laki. Pwede itong himayin gamit ang kamay. Magpakulo ng 1 litro ng tubig sa isang kaldero. Kapag kumulo, na ilagay ang hinimay na isda, magdagdag ng 2 binating itlog. Lagyan ng 1 kurot ng asin at 1 kutsarang dinikdik na bawang. Pakuluan ng 5 minuto at tapos na. Ito ang sabaw ng pinatuyong isda na may itlog. Kumain ng 1 mangkok nito tuwing umaga. Sapat na ang 50 gram ng pinatuyong isda. Kung sasabayan ng 1 mangkok ng kanin perpekto na, sa protein evaluation ng WHO, ang kombinasyon ng pinatuyong isda at itlog ay nakakuha ng perpektong score. Ibig sabihin ito ang pinaka-ideal na kombinasyon ng protina. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Hindi lalaki ang kalamnan kung pinatuyong isda lang ang kakainin. May isa pang kailangan. Kung wala ito, kahit gaano karaming pinatuyong isda ang kainin ninyo, walang silbi. Ano kaya ito? Ito ang sikretong hindi alam ng 99% ng mga tao. Para sa mga nakasubok ng kumain ng pinatuyong isda, pindutin ang numerong 1 sa komento. Ngayon ibubunyag ko na ang 2 sikretong iyon. Ang pangalawang sikreto ay ang bitamina D. Bitamina D, hindi ba't para iyon sa buto? Tama po. Ngunit napakahalaga rin ito sa kalamnan. Kung walang bitamina D ang protina ay hindi napupunta sa kalamnan. Para mas madali, kumain kayo ng pinatuyong isda. Pumasok ang protina sa inyong daluyan ng dugo. Ngunit para makarating ang protina sa kalamnan, kailangan ng tagahatid. Iyan ang papel ng bitamina D. Sa isang construction site, kahit dumating pa ang mga materyales, kung wala ang foreman, hindi uusad ang trabaho. Ang bitamina D ang siyang foreman. Ayon sa isang survey ng Philippine Society of Endocrinology noong 2024, 91% ng mga senior citizens na may edad 60 pataas ay kulang sa bitamina D. 91% po. Bakit ganoon karami? Dahil habang nagkakaedad, humihina ang kakayahan ng balat na gumawa ng bitamina D. Noong kabataan, sapat na ang pagpapaaraw para makagawa ng bitamina D, ngunit paglampas ng 60, hindi na ito ganoon. At dahil madalas na nasa loob lang ng bahay, lalong nagkukulang sa bitamina D, nagsagawa ng 50 taong pag-aaral ang Tufts University. Sinubaybayan nila ang 1,200 senior citizens na may edad 60 pataas. Hinati sila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay may sapat na bitamina D, habang ang isa naman ay kulang. Parehong grupo ay kumain ng parehong dami ng protina 100 gem araw-araw. Pagkalipas ng 5 taon, nakakagulat ang resulta. Sa grupo na may sapat na bitamina D, 74% ng kinain nilang protina ay napunta sa kalamnan. Ngunit sa grupo na kulang sa bitamina D, 19% lamang ang napunta sa kalamnan. 3.9 beses ang pagkakaiba.
Saan napunta ang natitirang 81% naging taba? Kaya kung kulang sa vitamina D kahit kumain pa ng protina, tataba lang kayo. Parang ganito may dumating na raw material sa pabrika. Ngunit kung walang mag-oopera ng makina, maiimbak lang ang mga materyales sa bodega. Kung walang vitamina D, ang protina ay naiipon lang sa tiyan. Noong Hunyo ng nakaraang taon, dumating si Lola Remedios 50 taong gulang mula sa Pampanga. Kumakain daw siya ng pinatuyong isda at karne ng pato. Doktor, masipag akong kumain ng protina, bakit po hindi lumalaki ang mga braso at binti ko pero ang tiyan ko ang lumalaki? Nang suriin namin ang kanyang vitamina, D level ay 12 lamang, ang normal ay 40 pataas. Wala pa ito sa sangkapat. Lola, sobrang baba po ng vitamina D ninyo. Kaya ang protina ay sa tiyan ninyo napupunta. Vitamina D, ano po iyon? Ito po ang foreman na gumagawa ng kalamnan. Kung wala ito, hindi po uusad ang construction. Niresetahan ko si Lola ng vitamina D supplement. Isang maliit na tableta na nabibili sa botika. Isang tableta lang tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siyang gulat na gulat. Doktor, pareho lang ang kinain ko. Pero ngayon lumakas na ang mga braso ko. Nang sukatin ang kanyang kalamnan, tumaas ito ng 4.1 kilogram. Ang kanyang vitamina D level ay umakyat sa 43. Paano malalaman ang vitamina D level magpa-blood test sa ospital? Sabihin ninyong gusto ninyong magpa-check ng vitamina D. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 100,000 piso. Makikita ninyo ang numero sa resulta. Dapat ito ay 40 pataas. Kung 30, kulang. Kung 20 malubha ang kakulangan, ano ang gagawin kung kulang? Una, magpaaraw. Lumabas ng 30 minuto araw-araw. Ilantad ang mga braso at binti. Makakagawa ito ng vitamina D. Pangalawa, uminom ng supplements. Sa botika mayroong vitamina D. Isang maliit na tableta, inumin 1 beses sa umaga. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng mga 500 piso at sapat na para sa 1 buwan. At inumin ito kasabay ng mamantikang pagkain. Ang vitamina D ay natutunaw sa taba. Kung iinumin pagkatapos kumain, mas madali itong maabsorb. Ngunit hindi pa sapat ang vitamina D lamang. May isa pa pong sikreto. Ito ang pinakamahalaga, ngunit 99% ay hindi ito alam. Akala pa nga nila dapat itong bawasan. Ngunit kapag binawasan ito, magiging 0 ang kalamnan ninyo. Kahit kumain pa ng pinatuyong isda at uminom ng vitamina D, kung wala ito, walang silbi. Ano kaya ito? Ito ay ang kinakain ninyo araw-araw. Ang unang sikreto ay ang kanin. Kanin? Hindi ba't carbohydrates iyon? Hindi ba nakakataba? Hindi po. Iyan ay isang malaking pagkakamali. Kung walang kanin, ang protina ay hindi napupunta sa kalamnan. Nagsagawa ng isang mahalagang eksperimento ang Johns Hopkins University. Hinati nila ang 300 senior citizens na may edad 60 pataas sa 2 grupo. Ang isang grupo ay kumain lamang ng 100 gram ng pinatuyong isda. Ang isa namang grupo ay kumain ng 100 gram ng pinatuyong isda kasama ang 200 gram ng kanin. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakagulat ang resulta. Ang grupo na kumain lamang ng pinatuyong isda ay may 23% na muscle synthesis rate. Ngunit ang grupo na kumain ng pinatuyong isda at kanin ay may 89%, 3.9 beses ang pagkakaiba. Bakit ito nangyayari? Kapag kumakain ng kanin, naglalabas ang katawan ng hormone na tinatawag na insulin. Ang insulin na ito ang sapilitang naghahatid ng protina sa kalamnan. Para mas madali, ang protina ay parang kargamento na lumulutang sa daluyan ng dugo. Para madala ang kargamentong ito sa kalamnan, kailangan ng delivery truck. Ang truck na iyon ay ang insulin. Kailangan kumain ng kanin para lumabas ang insulin
at kailangan ng insulin para maihatid ang protina sa kalamnan. Kung walang kanin, walang truck, kaya ang protina ay lumulutang lang sa dugo hanggang sa mailabas ng katawan. Nagsagawa ng follow-up study ang McGill University. Ano ang nangyayari kung protina lang ang kinakain? 17% ang nakakarating sa kalamnan, 38% ang nagiging taba, at 45% ang inilalabas. Halos kalahati ng kinain ninyong protina ay napupunta lang sa inidoro. Ang natitira ay nagiging taba sa tiyan. 17% lang ang napupunta sa kalamnan. Ngunit kung kakainin ito kasama ng kanin, nagbabago ang lahat. 89% ang napupunta sa kalamnan. 6% ang nagiging taba at 5% ang inilalabas. Mga kaibigan, alam ninyo ba kung gaano ito kahalaga? Kahit gaano karaming pinatuyong isda ang kainin ninyo, kung hindi kayo kakain ng kanin, hindi lalaki ang kalamnan ninyo. Lalong tataba pa kayo. Sayang lang ang pera. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, dumating si Lolo Ricardo, 73 taong gulang mula sa Quezon City. Masipag daw siyang kumain ng protina. Doktor, kumakain ako ng pinatuyong isda at karne ng pato. Bakit po hindi lumalaki ang kalamnan ko, Lolo? Kumakain po ba kayo ng kanin? Kanin? Hindi po. Binawasan ko kasi baka tumaba ako. Kalahating mangkok lang po. Iyon pala ang problema. Lolo, kailangan ninyong kumain ng mas maraming kanin. Kung walang kanin, hindi po mapupunta ang protina sa kalamnan. Mas maraming kanin. Hindi po ba ako tataba? Hindi po. Kapag kinain kasabay ng protina, sa kalamnan po iyan mapupunta. Kahit nag-aalinlangan, sinunod ito ni Lolo. Sa bawat 50 gram ng pinatuyong isda, kumakain siya ng 150 gram ng kanin. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siyang gulat na gulat. Doktor, dinagdagan ko ang kanin pero hindi ako tumaba. Bagkus lumaki ang mga braso at binti ko. Nang sukatin ang kanyang kalamnan, tumaas ito ng 3.6 kg. Ang kanyang timbang ay hindi nagbago. Naging kalamnan ito. Mga kaibigan, mahalaga ang ratio. Sa bawat 1 g ng protina, kailangan ninyong kumain ng 2 hanggang 3 g ng carbohydrates. Kung 50 gram ng pinatuyong isda, mga 150 gram ng kanin. Sa madaling salita, kung kumain ng kalahating piraso ng pinatuyong isda, kumain din ng 1 mangkok ng kanin. Kung 100 gram ng karne ng pato, 1 mangkok at kalahati ng kanin. Ito ang pinakamalaking pagkakamali, ang bawasan ang kanin at kumain lang ng karne para lumaki ang kalamnan. Hindi po, kabaligtaran. Ang pagbabawas ng kanin ay nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan. Nagsagawa ng 10 taong pag-aaral ang Harvard University sa mga senior citizens na binawasan ang kanin at protina lang ang kinain na bawasan ang kanilang kalamnan ng 1.8 kg bawat taon. Sa kabilang banda, ang mga kumain ng kanin kasabay ng protina ay nadagdagan ang kalamnan ng 0.8 kg bawat taon. 2.6 kg ang pagkakaiba. Sa loob ng 10 taon, 26 kg iyon. Napakalaking pagkakaiba. Mga kaibigan, ibuod natin ang mga praktikal na paraan. Sa umaga, kumain ng 1 mangkok ng sabaw ng pinatuyong isda na may itlog at siguraduhing may kasamang 1 mangkok ng kanin. Sa tanghalian, kumain ng 100 gram ng karne ng pato, kasama ang 1 mangkok at kalahati ng kanin. Sa gabi, uminom ng 1 baso ng gatas na may soybean powder at kumain ng kalahating mangkok ng kanin. At huwag kalimutan ang vitamina D supplement, 1 tableta tuwing umaga. Iyan lang po lahat. Sundin lang ninyo ito. Pagkalipas ng 2 linggo, hindi na kayo gaanong hinihingal sa pag-akyat ng hagdan. Pagkalipas ng 1 buwan, madali ninyo nang mabubuksan ang takip ng bote. Pagkalipas ng 3 buwan, magaan ninyo nang mabubuhat ang inyong apo. Nakita ko ito sa 2,400 na pasyente sa loob ng 20 taon. Lahat ng sumunod sa paraang ito ay lumaki ang kalamnan. Walang exempted. Kaya ninyo rin ito. Totoo po.
Ayan, ibuod natin ang lahat. Hindi lalaki ang kalamnan sa itlog at tokwa lamang. Kulang ito sa leucine at mababa ang absorption rate. Sa halip, kainin ang tatlong ito. Pangatlo, inihaw na soybean powder. 7 beses na mas puro kaysa tokwa. Ihalo sa gatas 5 minuto lang tapos na. Pangalawa, karne ng pato. 1.3 beses na mas marami ang leucine kaysa sa dibdib ng manok. At mabuting taba ang taglay nito. Ilaga ng husto at kainin. Una, pinatuyong isda. Isang protein bomb. 4 na beses na mas marami kaysa sa baka 5 beses kaysa sa itlog. Gawing sabaw na may itlog. Ngunit hindi sapat ito. Siguraduhing may vitamina D. Ito ang forman na gumagawa ng kalamnan. Bumili ng supplement sa botika at uminom ng isa tuwing umaga. At wag na wag bawasan ang kanin. Ang kanin ang naghahatid ng protina sa kalamnan. Tuwing kakain ng protina, laging sabayan ng kanin. Iyan lang po lahat. Ito mismo ang payo na ibinibigay ko sa aking mga pasyente sa klinika. Ganito rin ang kinakain ng aking mga magulang. Si Lola Corazon na naka-wheelchair noong nakaraang taon ngayon ay araw-araw nang namamalengke. Si Lolo Roberto na hirap lumunok ng dibdib ng manok, ngayon ay nakikipaglaro na ng bola sa kanyang apo. Si Lola Remedios na tiyan lang ang lumalaki ngayon ay may elastisidad na ang mga braso. Silang lahat ay sumunod sa paraang ito. Kaya ninyo rin, simulan ninyo ngayon. Pumunta sa palengke at bumili ng pinatuyong isda. Pumunta sa botika at bumili ng vitamina D. At kumain ng isang dagdag na mangkok ng kanin. Sa loob ng 2 linggo, mag-iiba ang pakiramdam ninyo. Sa 1 buwan, mapapansin ito ng inyong pamilya. Sa 3 buwan, kayo mismo ang magugulat. Kapag sinabi ng inyong apo, Lola, buhatin mo ako o Lolo, laro tayo, wag na kayong mag-atubili. Buhatin ninyo sila. Hindi ninyo na kailangang huminto sa gitna ng pag-akyat ng hagdan. Hindi na kayo mahihirapan sa bigat ng inyong mga pinamili. Hindi na ninyo kailangang tumawag ng anak para lang magpabukas ng takip ng bote. Magagawa ninyo itong lahat mag-isa. Iyan ang natutunan ko sa 20 taong pag-aalaga sa mga pasyente. Ang edad ay numero lamang. Basta't may kalamnan kahit 70 anyos na ay kayang mamuhay na parang 50. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, yaring mag-subscribe at i-like. Sa gayon patuloy kaming mag-upload ng mga impormasyong tulad nito na karaniwang sa ospital lang maririnig. Ibabahagi namin ang lahat ng kailangan ninyo para sa malusog na pagtanda at mangyaring ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Ang inyong pamilya at mga kaibigan ay mangangailangan din ng impormasyong ito. Mas masaya kung sabay-sabay tayong magiging malusog. Mag-iwan ng komento sa ibaba, sisimulan ko ito ngayon. Ang inyong pangako ay malaking tulong sa akin. Taos-puso kong hinahangad ang inyong malusog na pagtanda. Simulan ninyo ngayon. Ito ang unang hakbang sa pagbabago ng inyong buhay.